Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong pong muli, nagbabalik pong muli sa inyo. Mga katambay, mga kababayan, samahan niyo pong muli, magkomentuhan po tayo. Bago po tayo mag-umpisa, siyempre po, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin itong isang balita po mga katambay. Na napakagandang balita po ito para po sa atin na dahil po yung abogado po ng dating Pangulong Duterte na sa ICC po si Nicholas Kaufman. Ito po ay British Israeli ay talagang tahasan po sinabi ni Attorney Nicholas na talagang napakalakas po at talagang wala pong katalo-talo halos po. Talagang makakalaya po, acquittal po ang magiging desisyon po rito dahil po sa napakarami pong illegal na paglabag po na ginawa po at walang proseso po, walang due process pong nakuha ang dating Pangulong Duterte mga katambay. Lalo-lalo po sa Pilipinas dahil po sa ginawa daw pong kidnapping. Kidnapping po ang ginawa ng pamahalaan po natin sa dating Pangulong Duterte. Pero may sagot po dyan ng Malacanang mga katambay. Hindi po sila titigil at hindi po papayag ang palasyo na hindi po madiin ang dating Pangulong Duterte. Kasi kung papayagan daw po ng ICC, ay ipadadala pa raw po nila roon. At padadala at patitistiguhin pa po ang isinuka na po at ang sinusuka na po ng taong bayan, mga tambay. Ang dating senadora na mahilig po sa saba, mga tambay. At na-involved din po ito sa droga, mga tambay. Involved sa droga, mga tambay. Talagang kumpiyansa po si Yusek Castro na talagang napakatinding napakadinding testigo ang dilima sa war on drugs mga tambay. Unbelievable. Talagang tiwalang-tiwala sila doon sa mga may issue, may kaso at may mga paglabag. Mga tambay, pati issue sa asawa ay ginasa kanya na mga tambay. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin mga tambay. Alas 7:13, inanunsyo ng International Criminal Court ang pagtatalaga sa British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman bilang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam, tiwala si Kaufman na magkakaroon ng mabilis na acquittal sa dating Pangulo pero tumangging magbigay ng detalye sa kanilang legal na hakbang. Nauna nang nilinaw ni Vice President Sara Duterte na hindi kasama sina dating Executive Secretary Salvador Medialdea at dating Presidential Spokesman Harry Roque sa legal team ng amang si dating Pangulong Duterte. Nakatakdang umatras bilang abogado si Medialdea dahil kailangan may karanasan sa ICC ang defense team ng dating Pangulo. Iginit naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi pipigilan ng Malacanang sakaling payagan ng ICC prosecutor na tumestigo si dating Senador Laila de Lima sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Duterte. Siguro kung yan po naman ay kanyang voluntaryong gagawin at kung siya naman po ay papayagan sa ICC, sa pamuno po ng prosecutors sa ICC, hindi naman po tayo tututol dyan. Naniniwala naman ang ilang eksperto na posibleng gamitin ng kampo ng dating Pangulo ang sinasabing illegal na pag-aresto para humiling ng interim release o pansamantalang paglaya. Pwede niyang i-raise na illegal po ang pagka-aresto sa akin sa Pilipinas sa harap ng ICC at dahil doon, meron pong violation ng aking mga karapatan and that violation overrides the exercise of jurisdiction of the ICC and that he must be released forthwith. So pwede niya pong gamitin as basis for provisional release. Si UP College of Law lecturer attorney. Ay nako. Ayan. Una-una, wala na pong jurisdiction sa ating ICC, mga tambay. Pinipilit po nila na may jurisdiction po ICC dahil po sa sobra pong pamumulitika, demolition job sa mga Duterte, lalo-lalo po sa dating Pangulong Duterte. Dahil napakalakas pong politiko na never po at hirap po nila at hindi po nila kayang talunin po ang mga Duterte sa politiko. Lalo-lalo po sa pinakita po nila na trabaho ng magtatatlong taon, itong 19 Congress, kasama po ang binagoongang Pilipinas. Paano po matatalo ang mga Duterte kung ganito pong performance lang? Kaya kailangan po nilang gawa ng paraan, pabagsakin. At ayan po, ganyan po ang ginawa po nilang pagpapabagsak. Halos sinasabi po
talagang nakita ng buong mundo, buong Pilipino, buong Pilipinas, mga OFW ang ginawa pong harassment, kidnapping na paggawa po ng ginawa po ng ating kapulisan at sa pilitan pong napakabilis ng proseso paglipad at dinala na po agad sa Netherlands, sa The Hague, mga katambay, sa International Criminal Court na ICC. Mga kabayan, nakita nyo po, paano po kakatigan niya ng korte? Kahit saan pong korte, kahit saan bansang korte, hindi po kakatigan yung ginawa po ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay sanay na sanay mangidnap. Hindi man lang nagdaan sa ating korte, sa ating judicial. Wala, di ba? Kaya tama po yung sabi ni Attorney Nicolas ni Attorney Nicolas Hupman. Tama-tama po yun. Na talagang ang dating Pangulong Duterte ay ma-acquit po ito. Acquittal po ito sa ICC, mga tambay. Wala pong ka-ground po sila na unang-una po, illegal na ang pag-aresto, kidnapping. Pangalawa, hindi pa miyembro ng ICC, walang jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Sobra lang pamumulitika at siyempre po, dahil yata sa pera, mga tambay. Dahil yan po laganap na po, issue na po sa social media yan. Na talagang pera-pera daw po ginamit yan. Pera-pera ang pinatakbo po dyan. Pera daw po ang pinatakbo. Mga katambay, sa bagay, kung ibabalik tanaw lang po natin yung mga pinaputok po na Marites, yung Marites pong pinaputok ni Senadora Amy Marcos, kung yun po balik tanaw natin, 1 trillion daw po. Yung po sa Senadora, yung kapatid, mga kumbayan, yung ating, 1 trillion daw po ang budget pagpapabagsak sa mga Duterte. Kaya makakaisip ka talaga na meron kayang katotohanan na talagang pera ang pinairal para pati ang ICC lumabag po sa kanilang Rome of Statute kung paano po ang proseso ng ICC. At alam naman ng ICC na wala na silang jurisdiction sa ating bansa, pero dahil ang gobyerno po ay naghudas po kasi gobyerno di ba? Naghudas, nag-traitor po sa bansa ang gobyerno natin. Dahil una-una, yung ating soberanya, ang ating pagiging malayang bansa ay talagang nakubkob at parang ang umiiral na po sa ating hustisya ay banyaga na, mga tamay. Banyaga, batas na ng banyaga ngayon ang sinusunod ng ating pamahalaan, lalong-lalo ng Pangulo ng bansa. Unbelievable. Kaya po pinagtatawanan tayo sa ibang bansa Pinagtatawanan po tayo sa kasulok-sulukan ng bansa. Pagka ito po kumalat na po kasi ito Kalat na, nakakahiya na po. Kaya nga po sabi ng ating mga kabayan, ng mga Pilipino, ng mga OFW, nahihiya na raw po sila, nakakahiya raw po na maging Pilipino sa panahon po ng administrasyon po ng binagoong Pilipinas. Nakakahiya daw po maging Pilipino. Parang hindi mo maitaas noo ang pagiging Pilipino mo. Pagka ganitong klaseng administrasyon daw meron tayo. Ayon po sa mga kababayan nating mga OFW, mga kababayan. Talagang nahiyang-hiya raw sila sa sarili nila na merong administrasyon na katulad nito, na kayang ibenta, kayang itakwil ang kapwa mo Pilipino, kaya mong hudasin ang kapwa mo Pilipino, kaya mong magtaksil sa bayan dahil sa kapangyarihan, mga tambay. At syempre po, pantakip na rin po sa mga issue ng korupsyon. At meron din pong issue ang First Lady. Di ba? Pati po First Lady may issue. Kailangan din po yata nilang pagtakpan. Dahil hanggang ngayon po kalat na kalat sa social media. Talagang ang First Lady po hindi pa raw po nakakauwi ng Pilipinas. At may issue raw po sa Amerika. May namatay na bilyonaryo. At ang issue raw po ay pumuputok po. Marami pong mga taga-Amerika nating kababayan na nag-upload ng video. At ang issue daw po, kung may katotohanan, ay issue pa sa droga, mga tambay. Issue pa raw sa droga ang issue raw po. Kaya daw po na-hold ang First Lady rin doon. At kailangan din pagtakpan yung issue na yon. Kaya po dito nakatutok sa mga Duterte, mga tambay. At sinasabi nga po ng mga kababayan natin, timing na timing. Yung pagkamatay nung bilyonaryo ay bigla naman po pag-aresto sa dating Pangulong Duterte.
at pagkidnap sa dating Pangulong Duterte para dalhin sa ICC. Yung pagkamatay ng bilyonaryo at pag-hold nung First Lady raw po sa Amerika, ayan, talagang nagkakatugma-tugma, mga kabayan. At syempre po, issue po sa korupsyon. Sabi ng Vice President, puro korupsyon, napakaraming korupsyon. Maraming inistapang pera sa Pilipinas, ayon naman sa ating dating Pangulong Duterte. At syempre po, yung institusyon po ng Kamara, huwag po natin kakalimutan. Napakarami po dyan. Lalo-lalo po ang ginagawa nilang budget, 2025 national budget. Napakarami pong pera pong pinag-usapan dyan, mga blanco. Biglang yung blanco ng anak, instant, mga tambay, instant, nalagyan po yung mga blanco nang hindi bababa sa 241 billion. Pera pa yung 2023, hindi pa nasisilip yan. 2024, yung national budget, hindi rin nasisilip yan. Kaya dito po nila dinadala sa ICC. Bakit po? Kasi wala na eh. Wala na pong kalatoy-latoy. Yung ikinaso po nila at yung sinasabi nila EJK, iilan lang po yung crime na ibinibintang po nila, mga tambay. Mas marami pa pong namatay sa panahon po ng pagiging DOJ Secretary ni Laila de Lima. Real talk po yon. Pumutok po sa Senado yan. Nung mag-hearing po, pinatawag ang dating Pangulong Duterte doon. Natatandaan niyo po, mga tambay. Hiniring po yan dahil pinag-uusapan po ang EJK, ang namatay sa mga bawat administrasyon. Pumutok po dyan, pumutok. Nung panahon po ni Pinoy, mga kababayan, panahon po ni Pinoy, ang DOJ Secretary po ay si Laila de Lima. Mahigit 30,000 po, kung hindi po nagkakamalian yung lingkod. Mahigit 30,000 po ang namatay, mga tambay, sa panahon po ni Pinoy. Walang EJK po yun. Wala. Hindi po naimbestigahan yon ng ICC. At hindi po naimbestigahan ng human rights po yun. Wala pong yaw-yaw. Mahigit 30,000 po ang namatay. Samantala kay dating Pangulong Duterte, war on drugs, 5,000 plus lang po, kasama pa yung mga pinatay na mga ninja cop. Di ba? Mga randing in tandem, mga pinatay ng mga addictus, pinatay ng NPA. Di po ba? Diba? Pinatay ng mga narco-politics. Di po ba? Dahil nga po napakagulo po noon. Panahon ni Pinoy, na pag-upo ni dating Pangulong Duterte, nandiyan ang mga narco-politics, di ba? Mga tiwali na pulis, mga ninja cops, di ba? Napakarami po. May mga martilyo gang pa nga dyan nung araw di ba? Panahon ni Pinoy. Mga kidnapping, holduping, randing in tandem, sandamukal na addictus, di ba? Mga tulak, nagbebenta ng droga. Di ba? Napakarami, mga artista, mga kilalang tao. Napakarami nagparehab. Tapos ngayon, si Laila de Lima ang kukunin mo kung papayag at papayag ang ICC. Si Laila de Lima ang tatayong testigo. Ibang klase na po ang pamahalaan natin. Kung alam lang po natin, mga kababayan, kung alam lang po natin na ganito po pala ang dadanasin natin sa Pangulong Marcos, sa kanya administrasyon, lahat po ng halos sinuka ng mga Pilipino, mga sinuka, lahat po'y kasama ngayon sa kanyang administrasyon at talagang napakalalakas pa na ito. Nakita niyo po sila Trillanes, si De Lima, mga bayan, Makabayan Black, grupo ng mga CPP, NP&DIP ngayon, buhay na naman. Mga katambay, ibang klase. Yan po pala, ganyang administrasyon po pala makikita natin dito sa Pangulong Marcos Jr. Kung alam lang po ng Pilipino, sinuka na rin po yan. Isusuka rin po ng Pilipino ang Pangulong Marcos kung alam po ng Pilipino na ganyan po pala ang kanyang administrasyon. Lahat po ng kalaban, isinuka ng mga Pilipino ay puro po kasama niya ngayon, mga tambay. Grabe. Kung nalaman lang po natin yan, una pa lang, na ganyan po pala ang kanyang administrasyon, pagsasama-samahin niya po pala ang puwersa, mga sinuka ng taong bayan, mga politikong sinuka, hindi na nanalo, mga tambay, mga dilawan, kulay pink, liberal,
Nandiyan pa ang mga CPP, NPA, NDF. Nandiyan pa Makabayan Black. At mga media na natatapalan din yata. At isang damukal na trolls sa social media. Gamit na gamit po ang pera. Kaya po, kaya po mga kabayan, dito po, yung nakikita po natin, wala pong patutunguhan ito. Yung sinasabi ni Attorney Nicholas Kaufman, wala po ito, itong British Israeli. Magaling po ito. Alam niya po. At kumpleto po sa ebidensya ang dating Pangulong Duterte. Kumpleto po kung paano po siya inaresto. Kung paano po siya hindi nabigyan ng due process. Hindi po siya nakarating ng korte ng mga judicial natin. Hindi po mala nakatuntong sa korte. Wala mala nakausap na piskal man lang ang dating Pangulong Duterte. At napakabilis po nilang nilipad, kidnapping. Kaya po, nakita po natin, ang pamahalaan ngayon, dahil nga po pumutok na at lumabas na po ang katotohanan, sila po mismo ngayon na hindi mapakali. Hindi po sila mapakali dahil yung ginawa po nilang anomalya dito po. Kasi po, sinusukan na po ng taong bayan ngayon ang Pangulong Marcos, real talk. Kaya nga po sabi ng mga kababayan natin, subukan lang lumabas ng Pangulong Marcos sa karsada na nag-iisa. Baka pagbabatohin daw po na kamatis yan sa mga bulok na itlog. Bulok na kamatis. Baka daw isamahan pa ng mineral water na mga may pambato. Dahil sa galit, pagtitrador sa bayan ang ginawa, mga tambay. Hindi nyo ba napapansin ang ginawa po ng pamahalaan? Yung Pilipino, ipinamigay mo sa banyaga. Samantalang ikaw, tumatanggap ka ng banyaga. Napakarami mong inampon na ang mga Afghanistan. Mga Afghanistan na sanay pumatay, sanay humawak ng baril. Pinapupunta mo sa bansa natin. Samantalang isang dating Pangulong Duterte na walang kaso sa Pilipinas at dating Pangulo. Mga tambay, itinapon mo sa dahig. Ipinamigay mo sa ibang bansa. Binamigay mo sa banyaga. Ganun kang klaseng Pangulo. Ibang klase ka. Mas pinorotektahan mo pa mga Afghanistan kaysa sa dating Pangulo na kababayan mo, kapwa mo Pilipino. Hindi ka ba traitor nun? Hindi ka ba traitor? Umaampon ka ng banyaga, pero kapwa mo Pilipino. Ipinamimigay mo. Para ayaw mo nang pabalikin. It's done deal na. Ayon sa DOJ, Secretary. Buti na lang po, hindi natutulog yung nasa itaas. Yung ginagawa nyo kabalbalan, yung ginagawa nyo pamumulitika sa dating Pangulong Duterte, demolition job, pagka talaga mali ang ginagawa mo, talagang makikita at makikita yan na mali. Kailanman na hindi magiging tama ang mali, lalo kung ang ginawa po'y mali. Mali na sa lahat, mali pa sa proseso, mga tambay. At lalong-lalo pong hindi nagdaan sa tamang proseso ng judicial. Kaya nga po pati ang Solgen, hindi nyo ba napasin? Pati ang Solgen, sinusuka sila. Ayaw sila ipagtanggol ng Solgen. Abogado ng gobyerno, ayaw ka ipagtanggol. Dahil nga, nakita mismo ng Solgen, kidnapping ang ginawa nyo. At nakita ng Solgen, walang jurisdiction ng ICC sa atin. Napakatagal na. At mismo ang Pangulong Marcos, pahayag niya yan. Wala nga lang isang salita ang Pangulong Marcos. Kasi mismong siya ayaw niya nang pabalikin yan. At hindi na siya magmemiyembro riyan. Siya mismo. Kaya nga lang, dala po kasi ng kagahaman. Pagka kasi gahaman ka di umano sa posisyon, gahaman ka sa kapangyarihan, gahaman ka sa pera di umano, ganyan po. Lahat po ng klase ng pagkatao mo, pati utang na loob mawawala sa'yo. Pati lahat po, pati kabutihan sa puso mo mawawala na dahil sa kasakiman. Talagang handa mo ibenta lahat. Mawala lang sa landas mo ang makakasagabal sa mga profesyon o sinasabi pong yung sinasabi na yung power na ayaw mo nang mawala sa iyo. Lahat ng ahad lang
ay talagang gagamitin mo lahat ng puwersa ng gobyerno. Gagamitin mo talaga, mga kabayan. Kaya dito po kay Atty. Claire Castro, mga tambay, kay Yusek, kahit isama mo pa si Trillanes, dalin mo pa si Trillanes dyan, saka si Dilima, sige. Yung isang aso, saka yung mahilig sa saba. At syempre po, minsan napakaraming anomalya sa buhay niya, lalong-lalo po ang droga. Nakalaya lang po siya nung maging Pangulo na po ang binagoong Pilipinas, mga tambay. Naging malaya na po. Unbelievable. Diba? Di ba, mga tambay? Kaya po, alam naman po ng sambayan ng Pilipino, wag lang iira lang pera nila. At syempre po, kung totoo, ang ikatatalo lang naman ni dating Pangulong Duterte diyan, kung may katotohanan po yung pera po, na napakalaking pera daw po ang isinuhol diyan para po mapabagsak at hindi na makabalik sa Pilipinas ang dating Pangulong Duterte. Kung may katotohanan po yan, lalabas at lalabas din naman po ang katotohanan. Saka ang ICC po ay nalalagay na po sa kahihiyan. Pag ipinagpatuloy po nila ito, sapilitan po nila at pinayagan po nila ang nangyari pong proseso kung paano po kinuha ang dating Pangulong Duterte, talagang ang buong mundo po ay talagang maniniwala na po na talagang ICC ay nagagamit po sa politika, mga kababayan. Dito pa lang po, talagang palalabasin mo na talaga yan. Dahil illegal ang pag-aresto dyan. Di ba, mga tambay? Talagang ganon. Pera-pera po labanan ngayon, mga kababayan. Gamit na gamit po ang pera ni Juan de la Cruz. Gamit na gamit po ang pera ni Juan de la Cruz. Dito po, sa loob ng 3 taon, dinala po tayo sa korupsyon, politika, at mga programa, nada, mga tambay. Bago po tayo magtapos, shoutout po muna kay Kingston ng 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po sa mga biyaya. At syempre po, kila Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Jake Yahoo, Jasmine Channel, at syempre po kay Dan Rivero. Pinapa-shoutout po ni Dan Rivero. Ang shoutout po ang kanyang CEO, si Michael Jean. At syempre po si Humphrey Toribio ng Anchorage, Alaska. Shoutout po ayon po kay Dan Rivero. At shoutout din po siyempre po sa mga kababayan natin, kila Bon Rosales ng France, kay John Sarip ng Amsterdam, Holland, at Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Evina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa ng United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, at si Bon Rosales, at si Benjamin Garduque. Shoutout po sa inyo, mga kabayan. Ingatan nawa po. At thank you rin po sa mga nakakagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At shoutout din po sa mga kababayan po natin, syempre po sa kasulok-sulukan po ng ating bansa at kasulok-sulukan ng mundo. Shoutout po, mga kababayan. Mag-ingat po at ingatan po tayo. At syempre po, lagi po natin isasama sa panalangin, maingatan po ang kalusugan. At syempre po, sa lahat po ng pagkakataon po ay maingatan po ang dating Pangulong Duterte at syempre po ang kanyang mabilisang paglaya at pag-uwi sa ating bansa, mga kabayan. Dahil alam naman po natin pare-parehas na sobra pong pamumulitika, pagtataksil sa bayan ang ginawa po ng pamahalaan, mga kababayan. Thank you po sa mga naagusto po. Thank you po. Sa muli po, paalam. Bye-bye.